Bigyang pansin ang katotohanan na ang mayamang babae ay may kakaibang sakit. Kahit kasing ganda ng bulaklak, 30 years old na ang babaeng iyon pero virgin pa rin. Hindi pa nakontento ang mayamang babae, ngayon ay nagpasya siyang lumabas at maghanap ng lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglakad lang sa kalye ang mayamang babae. Ang babae ay binuhusan ng tubig ng isang lalaking nagtitinda ng pansit. Pasensya na babae, bakit ka biglang sumulpot? Ikaw, sa oras na ito, naramdaman ng mayamang babae na napakagwapo ng lalaki. Biglang nagkaroon ng vibration. Sa sobrang takot ng lalaking ito ay isasara na niya ang kanyang stall at tatakas. Pero, paano ang isang mayamang babae ay pakakawalan ng lalaki ng ganoon kadali? Nagwisik ng tubig sa akin. Humihingi ka ng tawad at gusto mong umalis. Ano pa ang gusto mo? Dalhin mo ako sa hotel para maghilamos at magpalit ng damit. Humingi ka ulit ng tawad sa akin. Alam ng lalaki na walang magandang intensyon ng mayamang babae. Agad niyang sinabi na may fiancé na siya. Kahit na ano, tumanggi siyang dalhin ng mayamang ginang sa hotel. Bata, kung hindi ka sumama sa akin, tatawag ako ng pulis at sasabihin kung hooligan ka. Ikaw, may hahatid lang ng lalaki ang mayamang babae sa hotel. Hindi niya alam na ang mayamang babae ay marunong ng spells. Direktang kailangang gumamit ng mahika upang maakit ang binata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang spell ay direktang ibinalik ng lalaki. Bilang resulta, ang babaeng ito ay tinamaan ng kanyang sariling pag-atake. Mainit, baliw ka, mabilis kang bumitaw. Bakit ang lakas mo? Imposible naman. Sa wakas, tinulungan pa rin ng lalaki ang mayamang babae na malutas ang kanyang mga agarang pangangailangan. Gumising ka na. Pinagsisihan ng mayamang babae ang pagiging impulsive kahapon. Hindi ako makapagpigil ng ilang sandali. Nawala ko ang isang bagay na pinagyaman ko sa loob ng 30 taon. May balak agad ang mayamang babae na pumatay ng tao. Gumamit ka agad ng mahika para patayin ang binata. Ngunit biglang nalaman ng dalaga. Lahat ng mahika ko ay tinataka ng lalaking ito. Noon lang napagtanto ng mayamang babae na maaaring hindi mortal ang lalaki. Pagkatapos ay gumawa ng hindi makatwirang kahilingan ng dalaga. Ang pangalan ko ay Yuyu. Hindi ko kailangan na maging responsable ka. Ngunit may isang bagay na kailangan mong aipangako sa akin. Ano ang gusto mo? Maaari mong banggitin ito. Kung makakatulong ako, talagang tutulong ako. Ang aking kahilingan ay napakasimple. Gusto kita, magkaroon ng mga anak sa akin. Ano? Hindi. Magandang babae, paano naman kaming dalawa? Unang pagkakataon na magkikita. Hindi ko kaya ito. Dapat mong baguhin ang iyong mga kinakailangan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Hahanda kita ng gamot. Kailangang mabuntis ako sa loob ng isang araw. Kahit gaano karaming beses. 50 beses 100 beses. Dapat, oo. Ano sa tingin mo ako? Sa tingin mo isa akong breeding pig. Hindi ako nakikipag-usap sa iyo. Kipagtulungan sa akin o pumunta sa kulungan. Pumili ka. Sige, napakagaling mo. Ang mga nakakaalam ng kasalukuyang mga pangyayari ay mga bayani. Hindi ka tanga. Okay, pagkatapos ay bukas. May gagawin ako bukas. May gagawin ka. May gagawin pa ba ako? Kinabukasan. Araw pagkatapos ng bukas. Magagawa natin ito buong araw. Bumalik ka at itaas ang iyong ginto at isave ang iyong enerhiya. Maging masunurin. Dinala ng bata ang kanyang ina sa Marshall Temple kinabukasan. Mag-propose ng kasal sa iyong fiancé. Hindi niya alam, ang mayamang babae kagabi ay ang may-ari ng Marshall Temple. At ang kanyang mapapangasawa ay apprentice ng mayamang babae. Ito ay isang magandang palabas. Nakilala ng alagad ang Panginoon. Binabati ng disipulo ang guro. Ikaw. Bakit nakaluhod kayong lahat? Matapang na linyon. Bakit hindi ka lumuhad? Ilang taon ka na, naglalaro pa rin ng larong ito. Mayabang. Master, tama ka. Masyadong presumptuous yan. Ngayong nagsalita na ang master. Pagkatapos ay tatayo ako para sa Marshall Temple ngayon. Disiplinahin mong mabuti ang isang handgal na payaso. Guro, kailangan mong talunin siya. Bakit mo ako sinaktan? Tinatanong mo ako. Hindi nang ahas ang alagad. Alam ng alagad ang kanyang pagkakamali. Pero siya yun. Sapat na. Ang boses na ito. Sobrang pamilyar. Nagkita ba tayo sa isang lugar? Huwag niya akong kilalanin. Saan nanggaling? Hindi.
Ang tunog ay hindi lamang pamilyar. Pamilyar din ang figure na ito. Mayroon bang maliit na bulaklak ng lotus sa baywang? Ang lakas ng loob mong asarin ng aking Panginoon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo ang babae. May bulaklak ba ang babaeng iyon sa sinturon niya? Guro, talagang pabaya si Linyon. Ngayon siya ay dumating para sa akin. Kasalanan ko ang lahat, patawarin mo ako. Handa ang alagad na aminin ang kanyang mga pagkakamali. Si Linyon ay hindi mula sa templo. Hindi mo kailangang sundin ang mga alituntunin ng templo. Inosente siya. Hindi mo na kailangan pang sabihin. Guro, nakapagdesisyon na ako. Ikaw ay mapangahas. Linyon, hintayin mo ako. Ikaw si Linyon, tama ba? Oo. Oo, gusto mong maging manugang ng templo. Dapat pumasa sa pagtatasa ng pagsamba sa mga magiting na espiritu ng 5 emperador sa mga nakaraang dinastiya. Handa ka na ba sa hamon? Okay, tinatanggap ko. Hindi ba ito ay isang proseso lamang? Ang 36 na emperador ng Martial God Temple. Magbigay pugay sa lahat ng dinastiya. Temple Fairies. Ang Temple Fairies ay makapangyarihan at makapangyarihan. Ang martial fortunes ng templo ay masagana. Ito ang Temple Fairies. Martial Temple. Ang Temple Fairies ng mga yumaong emperador ng lahat ng dinastiya ay nakalagay dito. Siyempre, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Sa lungat na dinastiya, iginagalang ko pa rin ang mga bayani para sa bayan at sambayanan. Bago pumasok sa assessment, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Kung walang martial temple, kinikilala ka ng mga emperador ng lahat ng dinastiya. Pagkatapos mong mag-alay ng insenso at magkautaw, ay magdadala ng mga pagpapala. Malaki ang pakinabang nito sa iyo. Kung hindi ka nakilala ng mga naunang emperador, malubhang na sugatan ng iyong susunod na kamag-anak. Kung seryoso, ay masisira sa lugar. Tanong mo ulit, naiintindihan mo ba? Nakalimutan ng mga Diyos. No wonder ginaising kita. Halika rito, junior ako. Ito ay isang bagay na syempre upang magbigay pugay sa mga immortal. Master, pinag-isipan ko. Maaari ba akong magpakasal ngayon? May mga mata ang langit, Linyon. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka nagbago. Ito ay hindi magandang senyales. Anak, bumalik ka agad. Delikado, hindi ka makakapunta doon. Linyon, kung hindi mo kaya, bumalik ka. Sa sandaling ang makalangit na espiritu ay galit. Ang mga kahihinatnan ay nakapipinsala. Kung hindi mo kaya, huwag mo nang pilitin. Ang pag-actress mula sa Agos, iyon ay isa ring matalino at matalinong pagpili. Ang mundo ay humihina, hindi kasing husay ng mga tao noong sinaunang panahon. Kahit na ang taya ng panahon ay mali sa mga araw na ito. Ano pa ang maaaring tama? Bumagsak ang langit, isa itong galit na Diyos. Walang kapantay na galit. Oo, Monted. Wala akong ginawa. Paano ko hahayaan ang isang walang kamatayang Diyos na lumuhad sa akin? Pinapatay ba nito ang aking merito? Ngayon lang ako sinunyapan ng walang kamatayang Diyos. Ang aking mga merito ay halos nawala. Tapos na. Bakit siya nandito? Huwag kang pumunta rito. Huwag kang pumunta rito. Nahati ako. Liwanag ng araw. Maaaring ito ay, anong nangyayari dito? Master, anong nangyayari dito? Ano ang nangyayari? Kahit na ang mga immortal at mga Diyos ng templo ay hindi nakatiis. Marahil ay talagang walang kamatayan ng taong ito. Tapos na ang assessment. Linyon, pwede ka nang lumabas. Madaling pumasa. Lumabas ka. Kung hindi, ang templo ay masisira mo. Kaya mabilis. Ito pala ay isang proyektong Topulatak. Akala ko haunted. Sa mga unang emperador ng lahat ng dinastiya,
Ang pinakamahinang cultivation base ay ang Ghost Immortal din. Walang makakatagal sa kanya, natatakot ako na isa siyang immortal na Diyos. Ngunit isang Diyos na walang kamatayan. Ang pinakamahusay sa mga immortal na Diyos. Ang kanyang lakas ay mas nakakatakot kaysa sa naisip ko. Matagumpay mong naipasa ang pagsusulit. Wala na akong tutol sa kasal ninyong dalawa. Magpakasal sa lalong madaling panahon. Nandito ang mga bisita ngayon. Ang parehong mga magulang ay naroroon din. Ang pagpili ng petsa ay hindi katumbas ng tamang petsa. Magpakasal ka ngayon. Sabi ni Master ngayon, pagkatapos pumunta ngayon, kaya ko. Alam kong kaya mo. Gusto kong malaman pagkatapos ng engagement. Kailan ako makakaalis? Tapos na, may naghihintay pa sa akin na magka-baby. Pagkatapos ng engagement, magkakaroon ng piging ang Marshall Temple para sa mundo. Kahit kalahating buwan. Anong kalahating buwan? Bakit ayaw mo? Hindi naman sa ayaw kong magpakasal. May ipinangako ako sa iba bukas. Makikilala ko ang taong iyon bukas. Pwede ba tayong pumunta sa ibang araw? The day after tomorrow gagawin ko talaga. Ninyon, maglakas loob kang i-delay ang schedule ng kasal ng Marshall Temple. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Ang bagay na ito ay medyo komplikado. Pananagutan ko ang ginawa ko. Tinanggihan ko ang engagement. Hindi ako papatayin ng emperador na ito sa galit, tama ba? Itong nakatulala na binata, hindi mo ba ito babaguhin? Sinabi ko na hindi mo kailangang maging responsable. Hindi ko inaasahan na ganoon pala ang pagmamahal niya sa akin. Kung alam ito ng apprentice, wala akong mukha para mabuhay. Sa tingin mo ba hindi ako sapat para sa'yo? Hindi sapat ang ibig kong sabihin. Yung may degree sa'yo. Babae ba? Naiintindihan ko ang lahat. Hindi ako, wala akong sinabi. Ano ang naiintindihan mo? Sinong duwende ang nanligaw sa lalaki ko? Lumabas ka at labanan mo ako hanggang kamatayan kung may kakayahan ka. Hindi. Ikaw, ang aking anak ay nasa ilalim din ng matinding pressure na magtayo ng isang stall. Minsan nalilito siya at nagsasalita ng walang kaparirakan. Anong mga pangako at iba pa ang kalokohan niya? Huwag mong seryosohin. Kinansela ang engagement party ngayon. Mag-order muli sa ibang araw. Lahat, pakibalik, kanina lang kumulog. Kailangan ko nang umuwi at kunin ang mga damit ko. Nagpaalam na ang emperador. Oo, nandito ang lola ko. Kailangan kong bumalik at pagsilbihan. Palem. Presidential suite na 1 sa Embrand Hotel bukas ng gabi. Hihintayin kita. Inaasahang magsisimula ng 50 beses. Huwag mo akong pababayaan. Aking Panginoon. Alisin mo na lang. Mukhang kailangan kong i-recharge ang aking mga baterya ngayong gabi. Linyon. Ano sa tingin mo ang ginawa mo? Lumabas para maghintay. Ito ay masyadong masigasig. Hindi mo ako naintindihan dahil natatakot ako na maantala mo ang mga bagay-bagay. Naghanda ako ng regalo para sa iyo. Bilisan mo, masyado kang magalang, ako. Yu. Hindi ba ako makakain? Naniniwala ka sa akin, kaya ko. Hindi dapat kumain. Di ba sabi mo very qualified ka? Ano ang kinakatakutan mo? Ako, kung alam ko lang sana hindi na ako sasama. Ito ay tiyak na mapapahamak ngayon. Hindi, ngayon itataya ko ang buhay ko. Tingnan mo kung sino ang iiyak. Hindi mo na kailangang magpumiglas pa. Halikan mo ako dali. Yuyo, binabalaan kita, huwag masyadong lumayo.